Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa inyong pagdating sa muli nating pag-aaral. Welcome po kayo lahat sa ating Mission Bible School. Salamat po sa inyong pagdating doon po sa mga dati nang dumadalo dito. Marami pong salamat doon sa mga nadala ninyong mga bagong kasama natin. Marami pong salamat. Welcome na welcome po kayo lahat. Ang pintuan po ng aming pag-aaral dito ay binibigay namin sa inyo at welcome po kayong lahat. Tandaan po natin na sinabi ng Diyos, "You will find me when you search for me with all of your heart." Ang pangako po ng ating Panginoong Diyos, siya ay makikita natin at maaalaman natin ang mga bagay na gusto niyang sabihin sa atin kung tayo po ay sasaliksikin natin siya, hahanapin natin siya ng walang pagod, at siya po ay makikita natin kapag hinahanap po natin siya ng ating buong puso. Kaya tandaan po natin, sa ating pong pag-aaral, kailangan po bigyan natin ito ng pag-aaral na tao sa puso, nang sa ganun po ay ating matuklasan ang pamanang kayamanang inilalaan sa atin ng Diyos para sa atin at sa ating mga anak. Kaya po, Volunteer Surprise po welcomes you, welcomes everyone to our family Bible study. Praise the Lord po, to God be the glory. Palakpakan po natin ng Diyos. Marami pong salamat. Ngayon po, sabihin ko rin sa inyo, ulitin ko, parang reminder lang po, na ang pag-aaral natin, ang magiging basihan po, ang magiging tatayuan natin ay ang Biblia, ang kanyang salita po. Ito ang gagawin nating basihan natin, ito ang gagawin nating paraan para makita natin ang katotohanan ng Diyos. Dito po tayo tatayo. Hindi po tayo tatayo sa opinion natin o sa opinion ninyo o sa opinion ng kapitbahay. Dito po tatayo sa katotohanan na isinulat ng Diyos sa kanyang banal na aklat. Kaya po sinasabi niya dito na may mga bagay po na hindi natin maaalaman lahat. Ngunit, ito po ang sabi niya, "The secret things belong to God, but those things which are revealed belong to us and our children." So dito po sinasabi niya, meron siyang mga bagay-bagay na itinatago. At yun po ay para sa kanya at sa kanyang dahilan po. Ngunit ang sinabi ng Diyos, yung mga bagay na ipinahayag niya sa atin na nakasulat po dito sa banal na aklat, ang mga kayamanan pong nakasulat dito sa banal na aklat, ang sabi ng ating Panginoon Diyos, iyon ay para sa atin at para sa ating mga anak. Sinasabi niya rin po dito, "It is the glory of God to conceal a matter." Kaluwalhatian daw po ng Diyos ang ikubli niya, ang gusto niyang ikubli o itago. Ngunit sabi niya, kadakilaan naman ng mga hari na ito ay hanapin. Sino po ba ang mga hari doon? Tayo po ang mga hari na tinutukoy dito sa talatang ito o sa versikulong ito na sinasabi, sapagkat tayo po ay anak ng hari, kaya po tayo po ay tinagurian ding hari. At sabi niya, kadakilaan natin na ito ay hanapin para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. O bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, hinihiling ko po na yung makakatayo, tumayo po, at yung hindi naman, manatili po kayong nakaupo. Tayo po ay pangsandali na magdarasal, hihingi ng tulong sa Diyos at magpapasalamat. Mahal naming Diyos, magandang umaga po sa iyo, Ama. Naririto muli ang iyong mga anak na mag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo po kami, Ama. Bigyan mo po kami ng iyong karunungan. Buksan mo po ang aming kaisipan, ang aming maunawaan, ang mga bagay-bagay na gusto mong maunawaan namin at matutuhan. Tulungan mo po kami, Ama, sapagkat kami po ay mahina at kami po ay nagdedepende lang po. Kami lang po ay humingi ng tulong at kayo lang po ang makakatulong sa amin upang ang aming matututuhan po ay aming maunawaan at nang sa gayon po ito ay maging yaman namin sa buhay, magamit namin, Lord, at kami po ay lumago para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon po, tingnan natin
Ang pag-uusapan po natin dito, ito po, is there life after death? Ano po sa palagay nyo? Meron kayang buhay talaga o mga naririnig natin? At yung iba po, hindi natin mapatunayan kung may buhay o after po ng buhay natin, kung meron pang buhay pagkatapos nating mamatay. Yan po ay napakahalagang katanungan at napakagandang pag-usapan. Kaya pag-uusapan po natin yan nang sa gayon malaman natin kung totoo bang may buhay o wala pagkatapos ng buhay na ito. Is there life after death? Tuloy po tayo, ihanda niyo po inyong mga lapis at papel, isulat po ninyo ang iyong katanungan at ayan po ay ating sasagutin. Ngayon, dito po sa larawang nakikita ninyo, tinatanong po dito, what hope for the dead? Ano ang pag-asa ng taong namatay? May pag-asa ba siya? Kaya yung katanungan pong yun ay napakagandang sagutin sapagkat kung maunawaan po natin at matutuklasan natin ang kasagutan sa tanong na ito, siguro po magbabago tayo ng kaisipan, magkakaroon tayo ng kaisipan na makadiyos at makalangit habang tayo'y nabubuhay dito sa mundong lupa. Kaya ang tanong po na sasagutin natin, what hope for the dead? Ano ang pag-asa ng isang taong namatay? Ito po sinasabi sa Hebrews 9:27, sinasabi po sa banal na aklat natin, as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. So sinasabi po dito na naka-appoint sa atin na tayo po ay mayroong takdang panahon na mamamatay isang beses lang po. Mamamatay po tayo ng isang beses at pagkatapos po niyan ay ang paghuhusga na. Kaya yan po ay nakatakda na ang araw na yan para sa ating buhay na ito. Kaya po dapat malaman natin na ano ang dapat natin gawin habang tayo po ay buhay pa sapagkat pagkatapos po ng buhay natin, nandun na po ang paghuhusga. Hindi po natin maiiwasan ito. Hindi po natin matatakasan ng kamatayan. Ito po ay darating. Sa ayaw natin at sa gusto, ito po ay darating. Kaya alamin natin kung paano tayo dapat mabuhay na alam natin na tayo ay mamamatay at ang buhay natin ay mayroong katapusan. Yan po ang pag-aaralan natin. Dito po makikita natin at atin pong tatalakayin din ang kasagutan na what happens when we die. Ano po ang mangyayari sa isang tao? Ano po mangyayari sa atin pag tayo ay namatay? Saan tayo mapupunta? Ano ba ang kahihinatnan natin pag tayo ay namatay? Dito po rin sasagutin natin ang sabi dito, will we ever see them again? Makikita po ba natin ang mga mahal natin sa buhay na namatay? Magkikita po ba tayo? At kung magkikita tayo, saan po tayo magkikita? Sa kalangitan po o sa impyerno? Paano po ang dapat natin gawin? Yun po ay sasagutin natin dito. Kaya makinig po tayong mabuti, ihanda ang lapis at papel, isulat ang inyong mga tanong. Sa ating pong pagkamatay, dalawa po ang ating pupuntahan. Either po humarap tayo doon sa natawag na white throne judgment ni Christ o doon po sa kanyang the judgment seat of Christ. Ito pong white throne, kaya po tinawag na white throne niya sapagkat ito po ay pinakamalaki at pinakadakilang trono na maghuhusga sa atin. At ang maghuhusga po sa atin ay ating Panginoong Hesukristo sapagkat binigay po ng Diyos Ama ang paghuhusga sa Kanya. Sino po ba ang huhusgahan niya? Ang huhusgahan niya po yung mga unbelievers na pinanganak na muli, na nabuhay na muli, yung pangalawang buhay nila para sila ay tanggapin nila ang final judgment, ang huling paghuhukom. Pag-aaralan po natin yan kung kailan sila mabubuhay o bakit kailangan silang mabuhay para harapin ang execution o ang hustisya po ng kamatayan. Ito po sinabi, the penalty is second death. Kaya po sila ay bubuhayin din para harapin nila, makita nila ang mga ginawa nilang pag-aalipusta sa Diyos, ang kanilang walang pagtitiwala sa Diyos, ang buhay nila na kanilang sinayang, yung po lahat ay may kaparusahang nakalaan para sa kanila.
Kaya po sila po ay bubuhayin para humarap lang sa kaparusahan ng Diyos. At sila po ay tatapon, ayon po sa salita ng Diyos, sila po ay tatapon sa kumukulong apoy o sa lake of fire, o kung tawagin po natin at narinig yun na dagat-dagatang apoy. Ang pangalawang judgment po naman ay ito pong isang tronong ito, ang tawag naman po dito, the judgment seat of Christ. Although sinabi pong judgment, paghuhusga, pero dito po ang huhusgahan ng ating Panginoong Jesucristo ay ang paghuhusga kung ano-ano ang ibibigay niyang gantimpala sa atin. At yun po ay ibibigay niya ayon sa ating nagawa, sa ating buhay. Kaya po, napakaganda po na pag-aralan ito. At siya po ay magbibigay ng kanyang mga gantimpala. Kaya ayon po sa ating nagawa, ayon po sa ating paniniwala, tayo po ay magkakaroon ng gantimpala. Ito po ang sabi niya, unang gantimpala, bibigyan ka ng korona ng buhay. Wow! Ano po ba ang korona ng buhay? Unang-una, alam natin yung koronang yan ay nagre-represent o tumutukoy doon sa buhay na walang hanggan. Dito po, crown of glory or glorious crown, bibigyan daw po tayo ng dakila o maningning na korona. Yan po alamin natin. At pangatlo po, bibigyan po tayo ng crown of righteousness. Yung pong korona ng katwiran o makatwiran, yung po ibibigay sa atin. Ang pang-apat po, bibigyan din po tayo ng crown of rejoicing. Yung korona po ng pagsasaya, yung korona po ng kasiyahan, kaluguran, yung po ang ibibigay niya sa atin. Kaya nandito po makikita ninyo ang mga koronang ibibigay sa atin. At nandito rin naman po ang pagtupok ng apoy doon sa mga walang paniniwala, hindi naniniwala sa Diyos, walang ginawa, walang bunga ang kanilang buhay, sila po ay sisilaban dito sa sinasabing lake of fire o dagat-dagatang apoy. Ngayon, ang mga ulitin ko lang po, lahat ng mga sinasabi ko sa inyo ay hindi galing sa akin. Ito po ay aking napag-aralan at gusto ko po na pag-aralan din ninyo para malaman natin ang katotohanan. Kaya wag po kayo agad maniwala sa akin hanggat hindi nyo sinusuri ang aking mga sinasabi sa inyo nang maalaman yung tunay kung ano ang katotohanan. Kaya po dito, meron tayong lake of fire at meron naman po tayo dito na corona, gantimpala na mga corona. Ngayon, maaari pong ang tanong sa akin, ilan bang corona ang makukuha natin dyan? Pwede ba nating makuha lahat yan? Wala pong sinasabi ang Diyos kung pwede nating makuha lahat ito. Ito pong mga koronang ito ay binibigay, depende po o ayon sa iyong buhay, sa ginamit mo sa iyong buhay, sa ikinilos mo sa iyong buhay. So, posibilidad ba, Brother Bert, na makakuha ko ng 2 corona, 3 o 4? Maaari po. Ngayon, iniisip ng iba na kung 4 ang corona ko, paano ko isusuot lahat yon? Yan po ay pag-aaralan natin kung paano, o anong klaseng corona ay bibigay sa atin, o ano po ba ang simbolo ng corona. Okay? Pag-aaralan po natin yan, isang topic po yan. Ngayon po, tingnan natin, ang sabi po sa Revelation 2:10, ito po, tingnan po natin, explain po ngayon natin, ipapaliwanag natin ang mga corona, kung anong ibig sabihin nun at kung paano makukuha yun. Sinasabi po dito sa Revelation 2:10, be faithful until death, and I will give you the crown of life. So, sinasabi po dito na ang crown of life po ay binibigay doon sa mga martir, doon po sa kabila ng mga bagay na magiging dahilan ng kanilang kamatayan. Wala po silang takot na gumawa at gawin ang inuutos sa kanila ng Diyos. So, sinasabi po dito na kung sino man ang magiging tapat hanggang kamatayan, I will give you the crown of life. Sila po ay magkakaroon ng korona ng buhay. Yan po ang ibig sabihin niya. Ngayon, tignan po naman natin itong isa sa 1 Peter 5:4. And when the chief shepherd appears, kapag ang ating shepherd, ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating, you will receive the crown of glory that does not fade away. So dito po nakikita ko dito, yung mga tao din pong naghihirap, marami silang mga bagay na paghihirap sa buhay nila, ngunit tuloy-tuloy din po sila sa paggawa at pag-ani po ng mga tao o pag-akay ng mga tao po na naliligaw
at ito ay naakay nila patungo sa ating kaharian. Sila po ay magkakaroon din ng crown of glory dahil sa kanilang masipag na paggawa, masipag na pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ang kay Timothy po naman, Timothy 4:8, nasabi po dito, finally, there is laid up for me the crown of righteousness. Ito po ang sinabi ni Paul. Si Paul po, ang sabi niya, I finished the race, I kept the faith, and now there is laid upon me a crown of righteousness. So dito po, ito po yung mga tao na nagbibigay ng pahayag ng salita ng Diyos at pinapatunayan nila ang katotohanan ng inilahad ng ating Panginoon Diyos doon sa kanyang banal na salita. Maski na po buhay din ang kinakailangan, si Paul po ay tuloy-tuloy sa kanyang pagbibigay ng magandang balita, sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yun po ang ibibigay sa kanya, crown of righteousness. Ngayon po, itong sa Thessalonian naman, ang sabi dito, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ito po ay sinasabi din yung mga tao po na hindi nagsasawang maghintay sa ating Panginoon Diyos. Gawa ng gawa din po sila ng mga bagay na iniuutos sa kanila bilang pagsunod nila sa ating Panginoon Diyos, lalo na po dun sa huling pag-aani. Ang araw po natin, ang panahon natin ay huling sandali na ng pag-aani bago dumating ang ating Panginoon Diyos. Yung pong mga taong yun, sa hirap nila, sa pagtatiyaga nila, sila po ay magkakaroon ng korona ng katuwaan, korona po ng kagalakan, korona po ng joy and rejoicing and happiness. Kaya napakaganda po nitong koronang ito na ibibigay sa atin. Ngayon, ipaliwanag ko lang po, kung makukuha kong lahat yan, di patong-patong na sa ulo ko yung corona, napakarami ata niyan. Ito po ang aking pagkakaalam. Ito po ay hindi nakasulat sa Bible, ngunit sa mga nangyari po, sa mga pangyayaring nakasulat sa Bible, ito po ang sa palagay ko na inihihiwatig ng kahulugan ng corona. Of course, doon po spiritual na corona. So, paano spiritual na corona? Gawa ba yun sa ginto, gawa sa silver? Hindi ko po alam, wala sinasabi noon. Kaya ang pagkakaalam ko po sa corona ay liwanag. Yan po ay liwanag. Kaya maaari tayong magkaroon ng 4 na corona, 5 corona, 10 corona, o puro corona. Pero yun po, hindi po lang pinagpatong-patong sa ulo natin. Kung di po ang corona ay tumutukoy, na ito po sa akin lang palagay, sapagkat ito ay papatunayan ko sa inyo sa salita ng Diyos. Ibig pong sabihin ng bawat corona dito ay liwanag. Spiritual light po yun. Kaya kung meron kang isang corona, maliwanag ang iyong katauhan doon sa kalangitan. Kapag may dalawa kang corona, lalong mas maliwanag doon sa isa. At kung 3, maliwanag na maliwanag kesa doon sa 2. At kung 4 na corona mo, lalong maliwanag doon sa 3 corona sapagkat 4 na ang liwanag na nandun sa iyong buong katauhan. Now, bakit po liwanag? Unang-una po, sinabi ng ating Panginoon Diyos, siya ay liwanag na nagpunta dito sa kalupaan. At yung mga nasa kadiliman, para sila maalis sa kadiliman, kailangan pumunta sila sa liwanag. So, ang Diyos po palagi sinasabi about light po na patungkol sa Kanya, na ang Kanya pong salita ay nagbibigay ng ilaw, ng liwanag. Sapagkat po sa kadiliman wala tayong makikita. Ngayon, ang isang instance pa rin po na nakita ko o ehemplo po ay doon kay Moses. Nung nakausap niya si Moses po doon sa bundok ng Sinai, nung nag-reveal sa kanya si Lord, pagbaba niya po doon sa bundok, ang kanya pong mukha ay nagniningning at nasisilam ang mga tao. Kaya ang ginawa ni Moses, tinakpan niya ito. Yung po ang mga pangyayari na aking masasabi na ang corona po ay nangangahulugan ng liwanag sa ating buong katauhan. Pagka nabigyan ka ng isang corona, maliwanag ka rin. Yung makatanggap ng 2 corona, mas maliwanag doon sa isa. At yung 4 na corona, mas maliwanag doon sa 3. Kaya iyan po ang mga gantimpalang ibibigay sa atin ng Diyos. At kung ano pa po yung iba, hindi ko alam.
Ang malinaw lang pong sinasabi ng Diyos ay ipapaliwanag ko sa inyo kung ano lang ang nakasulat sa Kanya. Kaya po tayo ay magtiyaga. Kaya po ako ay nagtatiyaga sa inyong magturo para kayo po ay matuto at kayo din po ay umakay ng mga naliligaw. Nang sa ganon, marami po kayong koronang matanggap sa Diyos at ang liwanag niyo po ay kakaiba. Kaya po siguro tayo, pag nandun na lahat tayo sa langit, iba-iba ang liwanag natin. Magkakakilala po tayo doon sa liwanag natin. Masasabi mo, si Brother Bert yun. Alam ko si Brother Bert yun kasi ang liwanag niya, liwanag ng 3 korona. Ito, kilala ko ito, si Moses ito. Ang liwanag nito parang 10 korona. Doon po tayo, sa palagay ko lang po, na magkakakilala sa liwanag ng ating buong katawan. Yung po natawag na aura. Aura po ang tawag doon, yung pong liwanag sa ating katawan. Yung po ang sa aking palagay, ang ibig sabihin ng corona. Hindi ito po corona na gawa ng ginto, gawa ng silver, o may mga ningning po doon sa koronang yun na nakikita natin sa lupa. Sapagkat ang corona pong ito ay tumutukoy doon corona sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. Kaya ito po ay corona ng liwanag. Amen po ba? Isulat po ninyo yung katanungan at sasagutin natin yan. Dito po, tignan po natin dito. Sa judgment seat of Christ, ito po sinasabi niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ. So dito po sinasabi na talagang tayo po ay haharap doon sa kanyang trono, ang tawag po doon, judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body. So sinasabi dito po na tayo po ay para bigyan ng gantimpala ayon sa ating nagawa, according to what He has done. Doon po sa nagawa natin, either masama o mabuti o kokonti o marami, doon po tayo bibigyan. Kaya kung tayo po konti lang ang nagawa natin, hindi po tayo makakaasa na bibigyan tayo ng 2 korona, 3 korona o 4 na korona. Ito po ang pagbibigay niya ng gantimpala ay depende po o ayon lang sa iyong nagawa sa pagsunod sa kanyang mga iniuutos. Matthew po, basahin natin, for the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay darating na may kanyang kalwalhatian tulad ng kanyang Ama, kasama niya ang mga anghel, and then He will reward. Tingnan po natin dito. And then He will reward each according to his work. Kaya ayon po sa ating gawa, ayon po sa ating nagawa, doon po tayo huhusgahan ng ating Panginoong Jesucristo kung anong gantimpala. Hindi po kaparusahan, kundi kung ano pong gantimpala ang ating matatanggap sa Kanya. Hindi po ba kayo natutuwa? Wala po tayong pagpapagod na hindi niya bibigyan ng gantimpala. Yung po ay nakasulat na tayo po ay may gantimpalang tatanggapin sa ating mga gawa sa pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya po dito, makikita natin, white throne judgment. Ito po ang white throne judgment. Ito po ay parang simbolo lang, isinulat lang. Hindi po natin alam kung ano ang pagkakaayos ng kanyang trono. Pero po ito lang para magkaroon po tayo ng idea o ng imagination para ipakita sa atin na siya po ang hari at siya ang maghuhukom ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po dito, sa picture na ito po, sa larawang ito, makikita natin din po ang 3 cross. Dito po ang ating Panginoong Jesucristo, dito po sa gitna, sapagkat siya po ay, nang siya'y mapako, pinagitnaan siya ng 2 magnanakaw. So pinakikita lang po dito na pagdating niya dito sa ating lupa, siya ay maghuhusga. Kung ano ang inihusga sa kanya, siya din ang maghuhusga, sapagkat siya po ay nasa langit na at ibinigay sa kanya ng Ama ang paghuhusga o paghuhukom o pagbibigay ng parusa o pagbibigay ng gantimpala. Kaya po dito, mababasa natin sa Revelation 20:11, then I saw a great white throne and him who sat on it. So dito po si John po ang nagsusulat dito at sinabi niya, nakita ko great white throne. At kung sino ang nakaupo doon? Ang nakaupo doon ay ating Panginoong Jesucristo. Paano mo nalaman yun? Sapagkat sinabi po ni John at ang ating Panginoong Jesucristo po, siya po ang maghuhusga sa atin o magbibigay ng gantimpala. Kaya dito po makikita natin na mayroon talaga tunay na mayroon
ng white throne judgment na tinatawag. Yan po ang sinulat ni John. Ngayon, tumuloy po tayo dito sa Revelation 7:9. Sinabi dito, after these things I look and behold. Ito po sinabi ni John. So, pagkatapos kong matignan yon, masdan natin ito, a great multitude which no one could not. Napakarami pong tao, multitude po, napakarami, hindi mo mabilang ang nakita po ni John. Which no one could number. Hindi po niya mabibilang at walang makakabilang. Sa makatwid po, talaga pong napakarami ng taong yon. Of all nations, ito pala, tribes, peoples, and tongues. So, sa iba-iba pong bayan, sa iba-ibang lahi, sa iba-ibang salita, kaya napakarami pong iba't ibang tao galing sa iba-ibang nasyon, standing before the throne and before the Lamb. Sila po ay lahat ay nakatayo doon po sa trono, sa white throne judgment ng ating Panginoong Jesucristo, at sila po ay naghihintay ng paghuhusga o paghuhukom ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan po nakikita natin, katibayan po na lahat po tayo ay haharap doon sa trono ng ating Panginoong Jesucristo upang tanggapin natin ang kaparusahan o gantimpala sa ating mga nagawa dito po sa buhay natin sa lupa. Sa Matthew 25:32 po sinasabi dito, all the nations will be gathered before Him. Lahat ng nasyon ay kanyang lilipulin o igagather niya lahat, dadalhin niya. And He will separate them one from another as a shepherd divides the sheep from the goats. So pag nandun na po siya sa kanyang harapan, ang mga multitude, ang napakaraming tao po, mula sa iba't ibang bayan, hihiwalayin niya po. Ay hiwalayin niya ang mga tupa at saka mga kambing po. So, paghiwalay niya sa mga kambing po, yung po ang mga tao na hindi naniwala sa kanya, mga wala pong pakinabang, ito po ay walang ginagawa kundi pang sarili. So, ito po ang mga makasalanang tao, yung puti ang tinutukoy doon sa kambing. At yung po namang sheep na ihiwalay niya sa kanan niya, ito po ang mga taong masunurin sa kanya, ito po ang mga taong nagsisi ng kanilang mga kasalanan, ito po ang mga taong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo na tangi nilang Diyos, tangi nilang Panginoon, at tangi nilang tagapagligtas. Sila po ay mga born-again followers, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sila po ang born-again believers and followers ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya doon po makikita natin, totoo po na merong white throne judgment at yun po ang huling paghuhusga na gagawin ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao, sa buong nasyon, mga tribo, mga iba't ibang salita, etc. po. Yung po lahat po sila, tatayo sila lahat doon sa harapan ng trono ng ating Panginoong Jesucristo at sila po ay huhusgahan. Huhusgahan po sila either sa kamatayan po o sa buhay na walang hanggan, sa kamatayan o sa mga gantimpalang ibibigay sa kanila ng Diyos doon sa mga taong masunurin sa kanyang mga pinag-uutos. Tuloy po tayo. Kaya dito po sinasabi sa Revelation 20:14, then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. Yung second death na po yan, darating po yan doon sa mga tao po na makasalanan at hindi sumusunod sa utos ng Diyos at hindi tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo na tangi niyang Diyos at tangi niyang tagapagligtas. Yun po ang magaganap sa buhay ng taong ito. Siya po ay huhusgahan. Kaya po sinabing second death sapagkat ang makasalanan po ay namatay. Ngayon, bubuhayin lang po siya, hindi para dalhin siya sa langit o bigyan siya ng magandang buhay pa. Kundi siya po ay bubuhayin lang para husgahan ng final judgment po, ng huling paghuhusga, na ang ibig pong sabihin, siya ay tatapon sa dagat-dagatang apoy, siya po ay mamamatay ng walang hanggan. Yun po ang ibig sabihin niyan. Ang itatapon po dito sa nakikita nating apoy na ito, na pag-usapan po natin yan sa impyerno po, nung pinag-uusapan natin. At ulitin ko lang po, ang itatapon po dito ay sinabi uli sa Revelation 21:8, yung pong mga duwag. Yung pong mga duwag na ipahayag ang magandang balita, yung pong nahihiya, natatakot,
na baka sila mapahiya o baka sila sisihin o baka sila kutyain, laitin at iba't iba pong salita na masasabi natin, natatakot po sila. Kaya sa katakutan nila, wala silang paniniwala sa Diyos. Ba't ka matatakot kung naniniwala ka sa Diyos? Sapagat sinabi ng Diyos, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Tutulungan kita, palalakasin kita. Ito po ang mga cowardly. Ito ang mga duwag po ito na walang katatagan sa kanilang paniniwala. Kaya sila po ay isa sa mga itatapon dito sa gat-dagatang apoy. Sino pa ho? Yung mga walang paniniwala sa Diyos. Yung pong mga kasuklam-suklam, abominable. Mga kasuklam-suklam po itong tao. Ito po ang mga tao na lalo na po sa sa kalaswaan. Ito po ang kasuklam-suklam na mga tao. Ang mga murderers po, yung mga mamamatay tao, yan po ay itatapon din dito. Yung mga sexually immoral po, yung pong mga kapanahunan po ni Noah, babae sa babae, lalaki sa lalaki, yung po ay kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Yung po mga sexually immoral, yung po mga tao na mahilig lang doon sa mga salaman po, sa maging babae, maging lalaki po, at saka yung mga kilos nila po. Ayun po, doon sila po mga galit po ang Diyos sa kanila. Sila po ay mga sexually immoral. Yung pong mga ginagawa nila, kasuklam-suklam. Itatapon din sila dito sa dagat-dagatang apoy. Yung pong mga sorcerers, mga nagmamagic-magic, ito po mga witchcraft po, yung mga, ano po ba tawag natin sa witches po, yung mga mangkukulam, gumagawa ng mga black magic, o natawag nating mga evil magic, o whatever po, yun po. At saka yung po mga idolaters, yung pong sumasamba sa mga ginuwit o inukit na kahoy, na tulad po ng mga santo, o mga bato, gagawang bato po, o anumang material, tinataas po nila, nilalagay nila sa pedestal, at yung po sinasamba nila, yung po itatapon po dito yan. Yan po ang sabi, idolatry po yun, sapagkat hindi mo sinasamba ang tunay na Diyos, at ang sinasamba mo, yung anito. Naku, kasuklam-suklam din po yun. At lahat po ng sinungaling. Sino po ba ang sinungaling dito? At ang bukang bibig ay puro kasinungalingan. Yung po din ay tatapon dito, sapagkat ang sinungaling po walang paniniwala sa Diyos. Ginagamit ang pagsisinungaling niya laban sa ibang tao. Kaya siya po ang sabi ng Diyos dito, all liars shall have their part in the lake of fire. Kaya sila din po itatapon dito. Lahat pong yan na namatay na ay bubuhayin uli at itatapon dito pagdating ng panahon. Yung pong natawag natin na the Judgment Day. Kaya di po, uulitin lang po natin, ito po isa pong litrato po o larawan na magbibigay sa ating kaisipan ng ibig sabihin ni Lord. Ito po ang the Great White Throne Judgment. Makikita po din natin dito, sila po ay nagdudusa o sinisilaban ng apoy. Napag-aralan po natin yung apoy na yan ay tuloy-tuloy ang pagsilab hanggang sila ay mamatay, hanggang sila ay maging abo. At kapag abo na po sila, iyan pong mga apoy na yan ay huhupa na, o mawawala na, o mamamatay na. Yan po. Kapagkat pagka ang hustisya po, ang paghukom ng Diyos ay naganap na at napatunayan niya at naipakilala niya ang sarili niya na siya ay Diyos, ang mga apoy pong yan ay huhupa na at mawawala na. Ang itatapon po dito, nasabi na natin, the cowardly, unbelieving, abominable, ano po ito, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, at lahat ng sinungaling. Amen po ba? Magtuloy po tayo na ating pag-aaral. Ngayon, dito po, tignan natin, ano naman ang mangyayari sa iyo pag namatay ka na? Pinag-uusapan po natin life after death. So, sasagutin natin ngayon ang katanungan, what happens when you die at death? Okay, at death, ito po sinasabi, Genesis 3:19, Ecclesiastes 12:7. Ang sabi po, ang tao po, nung binuhay siya ng Diyos, kumuha ang Diyos ng putik. O alabok, o whatever po. Tapos yung pinorma niya po yung putik na yon. At pagkatapos niyang maporma o ma-design, hiningahan niya po yon at ito ay naging tao. Naging living soul po. Now, although soul ang tawag dito, yung pong soul na yon ay tumutukoy doon sa human being.
Okay? Hindi po ito yung soul na kaluluwang sinasabi natin na lumilipad yan at naghahanap ng katawan. Wala pong soul. At napag-aralan po natin yan. Nabanggit ko lang dahil konektado po dito ang ating pag-aaral. Alright? Kaya pag namatay ang tao, ngayon, yung katawan niya, ang sabi dito, yung katawan niya ay babalik sa lupa where you came from. Alright? Basahin po natin, you return to the ground, for out of the ground you were taken. Ikaw ay babalik, tayo po ay babalik sa lupa sapagkat doon po tayo nanggaling. Kung saan ka nanggaling, doon ka babalik. So ang katawan po natin ay nanggaling sa lupa, kaya sa lupa po ang balik natin kapag tayo ay namatay. Sapagkat tayo po ay lupa o putik, kaya to dust you shall return. Kaya doon po tayo babalik sa lupa na ating pinanggalingan. At yung po namang spirit dito, ang spirit po dito, hindi po ito Holy Spirit, kundi ito po tumutukoy sa hininga. Yung hiningang ibinigay sa atin ng Diyos. Again, hindi po kaluluwa yun. Yung po ang hiningang binigay sa atin ng Diyos. At yung pong hininga na yun, o life-giving breath, yung po ang babalik sa Diyos. Shall return to God who gave it. Babalik sa Kanya yon na Siya ang nagbigay. O naintindihan po ba ninyo? O isulat niyo po ang mga tanong kung meron kayong katanungan. Ito po ang tanong natin. Alright? Do good people go to heaven immediately when they die? Okay, kung gano'n ang mangyayari, Brother Bert, lahat ba ng mabuting tao, ay tuloy-tuloy na makakarating sa langit? Yung pong mga born again, mga mabubuting tao, yung po ba lahat ay pag namatay sila, dire-diretso na sila automatically sa langit? Yun po ay sasagutin natin. Ang Diyos po ay may kanyang kapasyahan. Maari pong yung iba ay umakyat na sa langit pagkamatay nila, hindi ko po masasagot yan. Ang masasagot ko lang po kung ano ang sinabi sa Bible. Ang sinabi po sa Bible na lahat ay maghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ay masama, ikaw ay mabuti, maghihintay tayo pong lahat sa paghuhukom at sa pagbibigay ng gantimpala sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po totoo na ang mabuting tao po ay diretso na sa langit. Doon po tayo, pupunta muna tayo, mamamatay po tayo at maghihintay po tayo sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so tingnan po natin dito. Dito po sa John 6:40, ito po ang nakasulat sa banal na aklat. Basahin po natin para malaman natin kung ano ang katotohanan. And this is the will of Him. Ito ang kanyang kalooban who sent me, na nagdala sa akin. Ito ang nagsasalita po dito ay ating Panginoong Jesucristo. That everyone who sees the Son and believes, ang sino mang makakita sa Diyos Anak at naniwala sa Kanya, ay mayroong buhay na walang hanggan. May have everlasting life. Ito po, and ang sabi niya pa, and I will raise him up at the last day. So, kailan niya po bubuhayin? Yung namatay? Bubuhayin niya po yun doon sa tinatawag niyang last day. At ano po ba yung last day na yun? Ang last day po na yun ay tumutukoy doon sa redemption day, tumutukoy po yun sa the rapture, tumutukoy po ito sa pagdating niya, sa pangalawang pagdating niya po dito sa mundo. Doon niya po bubuhayin yung mga namatay na naniwala sa Kanya. Okay po ba? At ito, yung iba po nito ay napag-aralan natin, pero inuulit lang po natin dito na doon sa the last day, ang tawag po natin redemption day, doon po sa pagdating niyang uli dito sa lupa, doon niya po tayo bubuhayin. Kaya hindi po tayo kaagad pupunta sa langit, maghihintay muna po tayo. Okay lang po ba yon? Ayan po, makikita natin, binasa natin, at ayon sa sinulat, yan po ang ating paniniwalaan kung ano po ang nakasulat sa Bible. Bagamat ang Diyos ay meron siyang kalooban kung sino ang gusto niyang daling kaagad sa langit, hindi ko po masasaklawan yan. Hindi ko po alam yan kung magagawa ba niya yon. Magagawa po ng Diyos sapagkat siya po makapangyarihan sa lahat. Wala nang tataas pa sa Kanya. Kaya kung yun ang kalooban niya na ikaw ay namatay at daling ka kaagad sa langit, and that's okay. Pero ang pinag-uusapan lang po natin kung ano ang nakasulat. So ang nakasulat po dito, ang sabi niya ay Kanyang bubuhayin ang patay doon sa huling araw
ng paghuhusga o sa huling araw ng pagbibigay niya ng gantimpala o sa araw ng kanyang pagdating. Okay po ba? Handaan niyo po yung lapis at papel ninyo. Ayan po, sa John 6:54, sinabi naman dito, whoever eats my flesh and drinks my blood, sinasabi niya, I will raise him up. Hindi na po natin na nakalagay dito, I will raise him up at the last day. Ganon din po sinasabi, ito po yung pagkakataon na ito na kumakain sila, natatandaan niyo po ba, yung huling hapunan? Ito po ang sinabi niya sa kanyang mga disipulo na kung sino man ang kumain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo, sila po ay maliligtas at sila ay bubuhayin sa huling araw. Okay? Kaya yan po. Now, yung sabi niya, who eats my flesh and drinks my blood, hindi po actual yon. Yung po ay illustration lang. Yung po ay kung tawagin natin metaphoric. Nagbibigay lang po ng kahulugan hinggil sa pagkakaisa natin sa Diyos. Dahil po, kung kumain ka, tuminom ka, magiging parte na yung kinain mo at ininom mo, magiging parte ng katawan mo. Kaya kung sinasabi dito, kung tayo ay susunod sa ating Panginoong Hesukristo, maniniwala tayo sa Kanya, magkakaisa tayo sa Kanya, tayo po ay mapapalapit sa Kanya at tayo po ay magkakaroon ng katulad ng katawan niya na resurrected po, eternal, na hindi na mabubulok. Essentially po, sinasabi dito, tayo ay magkakaisa sa Kanya. At kung tayo nagkakaisa sa Kanya, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Dito po, katanungan ulit, sinabi dito, do the wicked receive judgment and go to hell immediately when they die? Yung po bang mga taong masasama, kung sila po ba ay mamatay, sila po ba kaagad ay huhusgahan, at sila po ba kaagad ay makakarating doon sa impyerno at susunugin? Ang sagot po dyan ay no. Hindi po. Katulad po natin, kailangan maghintay din sila. Although ang judgment po nila, ang paghuhusga sa kanila ay tapos na. Ngunit ang execution po, ang paggawa ng kaparusahan, maghihintay muna sila. Kaya sila po ay bubuhayin din, hindi para bigyan ng gantimpala, kundi para tanggapin ang kaparusahan ng kanilang pagkakasala. Yun po ang ibig sabihin niya. Ngayon, sa Revelation po, nasabi uli, reminder lang, ito po ang mga itatapon doon sa kumukulong apoy o sa dagat-dagatang apoy. Yan po lahat, unbeliever, abominable, cowardly, etc. po. At yung po ay tinatawag, pag itinapon sila doon, ay pangalawang kamatayan o huling kamatayan nila at hindi na sila bubuhayin muli. Tandaan po natin, kaya lang bubuhayin ng masasama ay para sila ay husgahan at itapon doon sa dagat-dagatang apoy. If you're not in heaven, ito po ang tanong sa akin, Brother Bert. If you're not in heaven nor hell when you die and you need to wait to find out, where will you be waiting? Where would you be? Okay, so ang tanong po dito, sige, Brother Bert, hindi ko alam kung langit o lupa o langit o impyerno ang pupuntahan ko. Pero sabi mo maghihintay pa ako. Okay, Brother Bert, saan ako maghihintay? Doon ba ako maghihintay sa libingan? Maghihintay ba ako ang katawan ko ba ay lumulutang diyan sa kalawakan? O saan ako maghihintay? Hindi po ba natin naisip yon? Saan tayo nga pala maghihintay kung hindi pa tayo aakyat sa langit, hindi pa tayo mapupunta doon sa lake of fire o paparusahan kung tayo ay makasalanan? Nasaan ako habang ako ay naghihintay? Ano po ang kasagutan doon? Ito po ang sabi ng libro, ng aklat po, ng banal na salita ng Biblia. Tayo po, una po ang sasagutin natin dito, you will be at the place where you were before you were born. Alam niyo po ba kung nasaan kayo bago kayo ipanganak? Sino po nakakaalam dito? Nasaan kayo bago kayo ipanganak? Wala pong nakakaalam sa atin. Pagkat hindi po tayo nag-i-exist pa noon. Wala po tayong buhay pa noon, kaya wala tayo. Hindi natin alam kung nasaan tayo sapagkat wala tayo. So ngayon, pag namatay tayo, saan po tayo mapupunta? Wala po tayo dun sa libingan. Makikita lang po natin sa libingan na puro buto at abo. Hindi po tayo yun. Putik po yun eh. Hindi tayo yun. Kaya wala tayo sa libingan. Although sinasabi po ng mga ibang sa discussion o sa Bible na para bang nandoon tayo sa grave. Pero tinutukoy po, sa totoo lang, wala tayo doon. At hindi tayo
yung buto natin doon. Maaaring buto natin yan pero hindi po tayo. Hindi na tayo mare-recognize, abo na tayo. Naging parte na ulit tayo ng lupa na ating pinanggalingan. So, saan tayo mapupunta? Sa akin po, walang sinasabi uli, sasabihin ko sa inyo, ang Bible exactly po na sinasabi na doon ka manggagaling, kung saan ka pinanganak o whatever, pero yun po tumutukoy sa mga pangyayaring makikita natin. Kaya po ang turong ito ay hindi ordinary o hindi pangkaraniwan. Marami pong sumasalungat sa turong ito, kaya po eksaminin nyo rin ang turo ko sa inyo para maalaman natin ang totoo. At kung malaman niyo po na ako ay may kamalian, tinatanggap ko po yan. Sabihin niyo sa akin kung bakit ako mali at kung matuklasan ko, babaguhin ko po ang aking paniniwala. Ngunit sinasabi po dito, ang katugunan po niyan ay ang katanungan, nasa saan ba tayo bago tayo ipanganak? Ang kasagutan po diyan ay wala. Wala tayo. Hindi pa tayo nabubuhay. So, wala pa tayo. Hindi pa tayo nag-e-exist. Okay? Kaya sa makatwi, pag namatay ang isang tao, siya ay patay, wala na siyang alalahanin, wala na siyang bagay na naaalala, wala na siyang memory, wala na siyang magagawa. So, nasaan siya? Kung patay na ang tao, habang naghihintay siya, saan siya maghihintay? Walang sinasabi po ang Biblia kung saan siya maghihintay. Ang ibig lang pong sabihin ng Biblia ay wala ka na. Death po, ano po ba ang death? Ang death ay kamatayan. May buhay po ba sa kamatayan? Wala. Ang sabi po ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon lang tayo ng buhay sa pagdating niya. O sapagkat patay tayo, wala tayo, bumalik tayo doon sa dati nating kinalalagyan. Nowhere. Wala po tayo, we do not exist, wala ka sa libingan, wala ka sa himpapawid, wala ka kahit saan. Ayan. Ito pong pagturong ito ay hindi po pangkaraniwan, kaya ako po, saliksikin nyo muna ang sinasabi ko sa base po ng aralan dito na sinasabi na, pinag-aaralan natin. Nang sa ganun po, malaman nyo at malaman ko kung ano ang tama. Isulat po ninyo ang tanong at kung makita nyo po ang mas malinaw na sagot, pakisabi nyo lang po sa akin para po ako din ay matuto o magkaroon ng karunungan ng katotohanan ng Diyos. Tuloy po tayo. Dito po babasahin natin sa Ecclesiastes. Ang sabi po dito, for the living know that they die. Tayo lang po, ang creature ni Lord, ang mga bagay na may buhay na nakakaalam na tayo ay mamamatay. Ang mga hayop hindi nila alam, ngunit tayo po ay dinesign ng ating kaisipan, ang ating pong utak, na magkaroon ng kaalaman na tayo po ay mamamatay. Pero, ang patay, know nothing. Wala pong alam na tayo pag tayo ay namatay. And they have no more reward. Wala po tayong tatanggaping gantimpala kung patay tayo eh. Okay? At wala na rin po tayong memory. Ang memory po natin, wala na. Wala na tayong isip. Patay tayo. Wala tayo doon. Wala tayong buhay. Kaya wala po tayo lahat. Yan po ang sinasabi diyan ng ating banal na salita ng Diyos. Sa makatwid, base po dito, at tumutukoy lang, kung wala kang alam, wala kang magagawa, ni isa wala kang memory, yung mga emotion mo, wala din lahat, nasaan ka? So, wala ka dito. Nandoon tayo po kung saan tayo nanggaling bago po tayo pinanganak. Saan yung lugar na yon? Nowhere. Wala po tayo kahit saan. Tayo po ay hindi buhay, patay po tayo. Kaya tulad ng dati po, bago tayo pinanganak, wala tayo sa mundo. Wala tayo kahit saan. Maliwanag po ba? Pag-uusapan natin uli yan. Kaya dito po sa Ecclesiastes 9 sinasabi, anumang makita ng iyong mga kamay na gawin, gawin mo na ng lahat ng iyong lakas, sapagkat doon sa hukay ay wala ka nang magagawa. Ayan po, malinaw na malinaw, mababasa natin. So, your remains po, yung natira sa katawan natin, ito po ang mga abo o putik. At yung pong katawan natin ay nandun sa lupa o nandoon o nakalibing sa lupa, nandun sa libingan. Pero hindi po tayo doon. Malinaw po ba yan? Pag namatay po ang isang tao o nakita nyo po akong nakaburol sa isang funeral o sa isang funeraria, hindi po ako yun. Maaaring masasabi mong ako yun dahil kahawig ko. Pero actually po,
papunta na sa putik yun. At hindi ako yun. Ako po ngayon si Alberto, si Brother Bert po, ngayong buhay. Sapagkat yun po ang sabi ng Diyos. He formed man from the clay, and after He formed the man, makatapos niyang hubugin ang tao, ito ay kanyang hiningahan at naging tao. Naging buhay na tao. Kaya kung patay na tao tayo, hindi tayo yun. Pagkat buhay na hindi tayo kompleto. Kailangan po natin ng katawan para po tayo mabuhay sapagkat ganun po ang pagkakagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pero ang turo po ng iba ito. Ito po, pakinggan po natin. Nakakatawa po ang turo ng iba, napakalaki pong kamalian. Tingnan po natin. Ito po sabi nila, yun daw pong libingan o Hades ang tawag sa Greek po, Sheol naman ang tawag doon sa Hebrew. Nasabi nila, doon daw sa libingan ay may 2 kwarto ng patay. Isa pong kaluluwa doon at yun po ay mayroong pakiramdam at may pag-iisip. Hindi po ba kontrang-kontra po ito sa sinasabi? Sinasabi po sa Ecclesiastes, nabasa natin, na wala na walang buhay ang tao doon, wala siyang pakiramdam, wala siyang nalalaman, wala siyang memory, wala po dahil patay na Pero pinagpipilit ka nila na meron pa daw 2 kwarto doon. Yung po sinasabi na, ito po wala po itong biblical support o wala pong patunay ito sa salita ng Diyos. Kaya pag-aralan nyo pong mabuti kung paniniwalaan nyo sila o paniniwalaan ninyo ang pinag-aaralan natin ngayon. Kayo po ay may kalayaang mamili kung ano ang katotohanan. Kaya tayo po ay lagi magdadasal nang tayo po ay bigyan ng liwanag ng Diyos sa ating kaisipan na matutuhan at matuklasan ang tunay na katotohanan ng Diyos. Ito po, sinasabi din, 1 kwarto po para dun sa believer going to heaven, natawag lang paradise, at 1 kwarto po para doon sa unbeliever going to hell. So sinasabi po nila, meron pong 2 kwarto, 1 kwarto para sa mga unbeliever, yung mga masasama, hindi naniniwala sa Diyos. At meron namang isa, yung papunta sa langit, yung pong mga believer. Naku, wala po sa Biblia yan. Wala po akong nakita niyan. At mahirap pong ipaliwanag yan. Para pong, isang kwento na fairy tale kung tawagin, na walang katotohanan sapagkat walang basihan, walang batayan, at walang tatayo ang katotohanan ayon sa Diyos. Kaya ito po, tingnan natin sa pangatlo. They use as support po, sabi nila, yung kay Lazarus, nakakita po sila ng konting explanation doon. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, nagbibigay palagi ng parabola. Ang parabola po ay isang istorya o kasaysayan na nagbibigay ng leksyon sa atin. Nagbibigay po ng moral lesson yan o good lesson sa ating pamumuhay. Kaya po meron dong story po, ang pangalan po ng story doon ay yung story ni Lazarus at nung rich man. Ito po ay isang istorya lang, isang parabola po, kaya hindi po ito actual na nangyari. Hindi po ito tunay na nangyari sapagkat kaya ko po masasabing hindi ito tunay sapagkat sinimulan uli ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang salaysay. Mayroong isang mayaman, there was a rich man. Sa iba pong parabulo, sinabi niya, there was a rich man. There was a rich man here. There was a rich man there. Kaya po, makikita natin sa umpisa pa lang na there was a rich man. Ang kwento niya kay Lazarus, kapangalan lang po ito ng kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo, pero hindi po ito yun. Okay, kaya ito po ay parable lang Pagkat wala pong tunay na pangyayari doon sa istorya, kundi isa po itong parabola para gisingin ang ating pag-iisip, para makita natin ang tunay na katotohanan. So ito po ay representative lang nung ibig sabihin ni Lord na kailangan tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo nang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw po ba? Isulat po ninyo ang inyong tanong. This is a story to teach the value of eternal life, not consciousness in the grave. Hindi po dito tinuturo ng Diyos na may buhay ka doon sa ilalim ng lupa. Wala po yun. At isa pa, meron daw kwarto doon. Isa sa mga masasama, isa sa mga mabubuti. Wala pong katotohanan yan. Yan po ay malaking misinterpretation o maling turo o maling pagpapaliwanag. Tuloy po tayo. Dito po, nuturo din nila, they teach that there are 2 divided rooms. Nasabi ko na po yan. Okay, so wala pong sinasabi doon sa salita ng Diyos. But Jesus promised the same thing. Nung makita po nila na sinabi nung
doon sa magnanakaw, doon po sa magnanakaw, doon sa kanan niya, na ang sabi niya, pagsasama kita sa aking kalangitan. Ang sabi po niya doon, yun po ang support nila. Pero wala po sinasabing kwarto doon eh. Pangako lang yun ng ating Panginoong Diyos nung araw na yon. At nung araw na yon, hindi siya nakarating sa langit. Pangako lang sa kanya yon, sapagkat sa atin po ay pinangakuan din tayo. Sinabi po dito, itong mga pangako ni Jesucristo, those who believe shall have everlasting life. O pinangako sa atin yun eh. Pero nasa langit na ba tayo kaagad? Sigurado pa tayo nasa langit kaagad? Hindi po, dahil may kondisyon po dyan eh. Kailangan tanggapin natin yung kanyang bigay na biyaya para po tayo makarating sa langit. Anong bigay na biyaya yun? Yung pong kaligtasan. Yung pong paniniwala natin sa kanyang mga nagawa para bayaran ang kaparusahan sa ating mga kasalanan. Yung po ang kailangan natin tanggapin. Dito po sinasabi, whoever believes in me shall never die. O, pangako na naman po yun. Hindi po ba? So, ito po pangako din, believe and you will be saved. Pangako na naman po dyan, ng hinggil sa kaligtasan. Those who believe have already passed from death to life. O, pangako din po yan. Kung nangako po siya doon sa isang magnanakaw, doon sa kanang, doon sa right side po, doon sa kanang kamay niya na taong magnanakaw po, ito po binigay din sa atin. Pero po hindi sinasabi na tayo po ay nasa langit na. Yun po ay pangako lang at ang pangako yan po ay magaganap kung meron po tayong pagsunod sa kanyang mga kalooban, sa kalooban ng Diyos. Yun po ang katugunan sa pagtanggap natin dito sa kanyang mga pangako. So the truth po, all must wait at the coming of Jesus Christ. Ang katunayan po, lahat po tayo ay maghihintay sa kanyang pagdating. Kaya po, marami po tayong pagkakataon sa buhay natin na gumawa ng mabuti, mabuhay ng mabuti, at isa buhay natin po lahat ng kabutihan na natututuhan natin sa ating Panginoon Diyos. Buhay na makalangit at makadiyos, yung po ang gusto niyang gawin nating isabuhay at tayo po ay maging ilaw doon sa mga tao po na naliligaw nang sa gayon matutuhan din po nila ang magandang balita at makarating din po sila doon sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito po, tuloy-tuloy tayo. Marami po silang turo dito. Ito po, isa pa. And they use Ephesians 4:8. He led the captivity captive, the soul of the dead who were in the room they called paradise, and look all the souls of the saints when He ascended into heaven. O sinasabi po dito, nung umakyat ang ating Panginoong Jesucristo, pinakawalan niya daw po lahat ng captive, lahat ng mga lahat ng mga nakabandage po doon o nakakulong doon sa kulungan na yon sa ilalim ng lupa. Naku po, hinanap ko po yan at pinag-aralan ko. Wala pong nakitang tunay na kasagutan dyan. At ito po ay maling pagpapaliwanag na ginagawa nila. Ito po ang katotohanan. Nung matalo ng ating Panginoong Jesucristo, when Jesus defeated Satan at the Calvary and ascended into heaven, nung matalo po ng ating Panginoong Jesucristo si Satanas nang siya ay mamatay doon sa cross ng Kalbaryo at ibigay niya ang kanyang buhay at dumanak ang kanyang dugo, tayo po ay nagkaroon ng kalayaan. He set free all those who are captive in the bondage of sin. Tayo po na kinukulong ng kasalanan po, ng ating katutubo pong pagiging makasalanan, tayo po ay binigyan ng ating Panginoong Jesucristo ng kalayaan na mamili po. Hindi na tayo po control ng ating natural body po, ng ating pag-iisip na makasalanan. Tayo po ay may kalayaan ng mamili kung ano ang gusto nating puntahan. Isa buhay ang buhay na makadiyos o isa buhay ang buhay na makasalanan. Kaya po tayo po ang pinalaya dito, tayo po ang tinutukoy. Hindi po yung mga kaluluwa sapagkat wala pong kaluluwa eh. Ang una po, titingnan natin, kung yung namatay at meron daw ng kwarto, o di mga kaluluwa yung dapat, kasi wala silang katawan, saan sila kukuha ng katawan? Ang sabi lang po ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon lang tayo ng bagong katawan, glorified body, bagong katawan na hindi na mabubulok, hindi na masisira, buhay na walang hanggan, hindi na mamamatay pagdating niya.
sa pagdating niyang muli, doon niya tayo bibigyan ng gantimpala sapagkat tinanggap natin siyang tunay na ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas. At hindi po dito doon sa kwartong yun. Hindi po, maling-maling tulo po yan. Pag-aralan po nating mabuti, isulat po ang mga tanong. Ang kamatayan po, ang ibig sabihin niyan ay non-existence forever. Yan po ang kaparusahan ng mga taong hindi sumusunod, hindi tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Non-existence po yan. Pero po, ang mga anak niya, yung mga tumanggap sa Kanya, naniwala sa Kanya, tinanggap siyang tanging Panginoon, Diyos at tagapagligtas, ang kamatayan po sa atin, tayo pong mga born again, ay parang natutulog lang. Yung po ang kamatayan sa atin, parang natutulog lang, nagpapahinga tayo, binibigyan na tayo ng pahinga ng Diyos sa dami ng ating nagawa sa Kanya, sa pagod natin, sa paghihirap natin, na sundin ang Kanyang pag-uutos, tayo po ay binibigyan niya ng pahinga. Patutunayan po natin yan. Tignan po natin kung ang kamatayan natin ay parang natutulog lang. Okay? Dito po, sinabi sa Matthew 9:24, He said to them, Make room, for the girl is not dead, but is sleeping. Ito po, binuhay po ng ating Panginoong Jesucristo ang isang batang patay, lumapit po sa Kanya, ang magulang ng batang ito at sinabi na patay na yung anak. Kaya napunta po ang ating Panginoong Jesucristo kasama yung mga disipulo niya doon sa bahay ng magulang ng batang babae at sabi po niya, no, hindi patay yan. Natutulog lang yan. Yun po ang sabi niya. Okay, sa John 11:11 sabi po dito, these things he said, and after that he said to them, Our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Hindi po ba yan? Hindi po ba katunayan yan? Yan po ang nakasulat sa John 11:11. Nakasulat po yan dito sa banal na aklat ng Diyos sa Biblia po na tinawag niya ang pagkamatay ng kanyang kaibigan na para lang pagtulog. Kaya sabi niya, umalis kayo dyan. Ang aking kaibigan, hindi yan patay, yan ay natutulog lang. Kaya binuhay niya. At ang sabi niya, Lazarus, bumangon ka. Now, hindi sinabi ng ating Panginoon Diyos, Lazarus, bumaba ka dito. So si Lazarus po, wala pa sa langit. Maski na mabuti siyang tao, kaibigan siya ng ating Panginoong Jesucristo, wala pa siya sa langit. Dahil ang sabi niya, Lazarus, bumangon ka. Pinababangon siya doon eh. Dapat ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung namatay ang tao at nasa langit na, dapat sinabi niya, Lazarus, bumaba ka. Mali po ang turo nila. Kaya po, pag-aralan natin yan at ihanda ninyo ang inyong lapis at papel, isulat po kung ano ang inyong katanungan. Dito po, sa John 11:43, sinasabi naman po, Now, when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Amen po ba? Tuloy po ang ating pag-aaral. Our body will be changed. Yan po ang unang pangako sa atin sa kanyang pagdating. Papalitan po ang ating katawan. Ito po ay magiging glorified body na. Ang glorified body po ay isang katawang spiritual body po, nahahawakan mo rin yan tulad ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang katawang yan ay hindi na po mabubulok, hindi na po masisira, at ang katawang yan po ay may buhay na walang hanggan. Basahin po natin, even we ourselves groan, maski na tayong sa ating mga sarili ay groaning po ay naghahangad po sa ating sarili at tayo po ay sabik na naghihintay para po ay tayo ay magkaroon ng katawang tulad ng ating Panginoong Jesucristo, the redemption of our body at the last day at the second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya po yun unang mangyayari sa atin, unang gantimpala po natin, tayo po ay mabubuhay at tayo po ay magkakaroon ng katawang hindi na maaagnas, hindi na magkakasakit, hindi na masisira, hindi na mawawasak, at ito po ay hindi na mamamatay, buhay po, katawan po na may buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, ang tanong po natin, is there really hope after death? Meron po ba talagang pag-asa pag namatay ang tao? Marami po tayong napag-aralan na mula po sa umpisa. Meron po ba talagang pag-asa ang tao kapag siya ay namatay o sa kanyang kamatayan?
What hope for the dead? Ano ang pag-asa ng isang tao na mamatay? Siya ba ay mabubuhay na maguli? Ang sagot po natin dyan ay matindig, yes! Yes po! Meron pong pag-asa ang isang taong namatay na kung siya ay born again believer na. Kung siya po ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan at tinanggap niya ang ating Panginoong Jesucristo na tangi niyang Diyos, tangi niyang Panginoon at tangi niyang tagapagligtas. There is life after death. May buhay po sa kabila ng kamatayan. At the rapture at the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo po ay magalak sapagkat may buhay po tayong walang hanggan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. There is hope. Bakit po meron tayong hope? Pinakita po dito Nakikita niyo po ba ito? Ito ay libingan niya. Siya ay namatay. At sa ikatlong araw po, siya ay nabuhay na maguli. So lahat ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ay totoo. Lahat ng pangako niya ay totoo sapagkat pinatunayan niya na siya ay Diyos. Siya ay nabuhay na maguli. Amen po ba? Thank you po. Ito po makikita natin dito ang tatlong litrato po ng resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi niya po dito, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay at ang buhay. He who believes in me, though he should die, sino man ang naniniwala sa akin, at kung siya ay mamatay, and he shall come to life, siya po ay mabubuhay muli. At yun namang mga tao na buhay at naniniwala sa akin, he will never die. Hindi po sila mamamatay. At ito po ang binanggit din ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ako ay nabuhay, sapagkat ako ay buhay. Because I live, you will also live. Ikaw ay mabubuhay din. Ito po ang muling tanong niya. Naniniwala ka ba sa akin? Do you believe this? Pinaniniwalaan mo ba ito? Itong mga salitang binanggit ko sa iyo? Kung naniniwala po tayo dito, wala po tayong dapat itakot pagdating ng ating kamatayan. Sapagkat sa mga Kristiyano po ang kamatayan ay isang pagpapahinga lang sa kapaguran natin, sa paggawa natin, alang-alang sa kalwalhatian ng Diyos para marami po ang makaalam ng kanyang mga balita at maiakay natin sila sa kaharian ng Diyos. Kaya po, pagmasdan po natin, ito po ang tatlong picture po, tatlong larawan po na nagpapatunay o nagpapakita sa atin ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. At ito po, nakasulat po dito sa salita niya na siya ay nabuhay na maguli. Amen po ba? Tuloy po tayo. Ngayon, sinabi din po niya, and Jesus said, siya po nagsalita dito, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. So sinasabi din po dito, kung hindi tayo konektado, kung wala tayong relationship sa ating Panginoon Diyos, hindi po tayo mabubuhay. Pero kung tayo po ay may kaugnayan sa ating Panginoon Diyos, tinanggap po natin siyang tanging nating Panginoong Diyos, tanging nating tagapagligtas, tayo po ay mabubuhay. At bibigyan niya tayo ng buhay. At kailan po? Ito po isang patunay na naman. And I will raise him. At siya ay aking bubuhayin at the last day. O bubuhayin po tayo at the last day. Kailan po yun? Yun po sa kanyang pagbabalik. Ang tawag po doon ay last day, redemption day, tinatawag din po natin the rapture. Yun po ang kanyang pagdating muli. Bababa muli po siya sa ulap at tayo po ay kanyang kukunin dito. Amen? Alright, tuloy po tayo. Ito po ang sabi niya. Ito po sinabi ng mga anghel. Sabi niya ganun, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? Mga Galilean, mga tao dito sa Galilee, bakit nakatingin kayo sa langit? Ano ba hinihintay nyo? Ano ba tinitignan nyo? Ang sabi ng mga anghel, this same Jesus who was taken up from you into heaven, itong si Jesus na umakyat sa langit, was taken away from you at umakyat sa langit, will also come in the same manner as you see him go into heaven. Ay babalik din siya, ganun din sa pagkakita nyo nang siya ay umakyat sa langit.
Kaya po nakakasiguro po tayo na babalik ang ating Panginoon sapagkat yan po ay nakasulat sa kanyang salita at yan po ay pinatunayan niya. Marami pong saksi, marami pong patotoo na nagpapatunay po na siya ay babalik na muli. Kaya po sa second coming po ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay maganda. Bantayan po natin ang kanyang pagbabalik sapagkat ang kanya pong pagbabalik ang pinakamaganda, pinakadakilang pangyayari na mangyayari sa ating buhay. Ito po ang kinasasabikan nating lahat, ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit habang tayo po ay naghihintay, dapat po tayo ay tuloy-tuloy na gumawa. Dapat po tayo ay maging manggagawa niya sa huling oras po ng kanyang pag-aani. Nang sa ganun po, marami po tayong maakay, marami pong maligtas, at ang kanyang kaharian po ay mapuno ng mga tulad nating mananampalataya sa kanya. Kaya ito po, titignan natin dito, is there life after death? Nasagot na po natin yan, yes, there is life after death. Isang kasagutan lang po, sapagkat nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, mabubuhay din po tayo. Yan ang pangako niya. Sa makatwid, meron pong buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya dito, sinasabi dito ni Paul, si Paul po sumulat nito, behold, masdan ninyo. Ito ang sasabihin ko, I tell you a mystery. Sasabihin ko sa inyo na mayroong isang kababalaghan. We shall not all sleep. Hindi po tayo lahat matutulog. But we shall all be changed. Ngunit tayo po lahat ay magbabago. Magbabago ng ano? Magbabago tayo ng ating katawan. Magiging buhay na, ang buhay po natin ay walang hanggan. Kailan mangyayari yon? In a moment. Sa isang saglit lang. Sa isang saglit lang, magbabago ang ating katawan. Magiging glorified body na po na yun na hindi mabubulok, hindi mamamatay, hindi magkakasakit. Buhay na walang hanggan po. Kaya yung po ay magpapalit sa sandali lang, in the twinkling of an eye, sa pagkurap lang ng mata, ikaw ay buhay na, bago ka na, may glorified body ka na. At the last trumpet, sa huling pagtunog ng trumpeta, ang trumpeta ay tutunog, the trumpet will sound, at yung mga patay ay babangon. Mga patay na born-again believers na naniwala at tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo na tangi nilang Diyos, tangi nilang Panginoon, at tangi nilang tagapagligtas. And the dead will be raised incorruptible. At sila ay mabubuhay na mayroong glorified body. Incorruptible, hindi na masisira ang kanilang katawan, hindi na ito mamamatay. And we shall all be changed. At lahat po tayo na may paniniwala at born-again believers na and followers ng ating Panginoong Jesucristo, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po lahat ay magbabago mula po sa lupang katawan, magiging katawang pangkalangitan po ang ating katawan. Amen po ba? Ito po sinasabi dito sa Thessalonians 4:16, for the Lord Himself will descend from heaven. Bababa daw po ang ating Panginoon mula sa langit, ayon doon sa mga nabasa na natin. Bababa po siya with a shout. Ewan ko po kung ano yung shout na yun na sinasabi, and with the voice of the archangel. At meron po itong boses ng archangel po, ang pinakapinuno ng mga anghel, and with the trumpet of God. Meron trumpet na naman po, at meron pong trumpeta. Madidinig po natin yan, and the dead in Christ will rise first. And then tayo po na buhay pa, tayo po ay aakyat din, at kasama po natin yung mga patay na naniwala kay Christ, mga born-again believers, magkasama po tayo na ating sasalubungin ang ating Panginoong Diyos doon sa ulap. Amen po ba? Amen. Kaya there is hope. Totoo pong may pag-asa. Huwag po kayong malungkot. Huwag niyo pong isipin ang mga paghihirap niyo ngayon. May pag-asa po tayo. Lahat ng paghihirap natin ay temporary lang. Panandalian lang po yun. Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy po tayong manalangin sa Kanya at maglingkod sa Kanya sa hirap man o sa ginhawa. Kaya meron pong pag-asa. There is hope. He is alive. Buhay po ang Diyos natin. He lives. Siya po ay buhay at nabubuhay. He is coming back. Ayan po, He is coming back. Ang tanong lang po natin, kayo po ba ay handa na?
Yan po ang katanungang dapat nating sagutin. At kung hindi pa po tayo handa, ay maganda na tayo. Huwag po tayong mag-atubili. Huwag po natin sabihin bukas na lang, sa next week na lang, sa next week na lang, sa isang buwan na lang, o sa isang taon. Ngayon po, dapat maganda na tayo sapagkat ang kamatayan po ay hindi natin alam kung kailan darating. At kapag ikaw ay namatay at hindi mo tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ka nagsisi ng iyong mga kasalanan, hindi ka nagbunga ng bungang makalangit at makadiyos, ikaw ay magkakaroon lang ng kamatayang walang hanggan. Kaya ang kailangan po, magbago tayo, maborn again tayo, maipanganak po tayo ng Diyos, maipanganak po tayo ng Espiritu Santo. Ayan po siya, darating po siya, nasa ulap din siya, pinapaligiran po siya ng mga anghel, makikita natin yan, at yung mga anghel po may trompeta. So i-announce ng mga anghel ang kanyang pagdating. At narito naman po tayo, andito po tayo, sana isa po tayo dito sa mga naghihintay sa kanyang pagdating. Nang sa ganun po, ang araw pong ito sa kanyang pagdating ay maging isang kalugod-lugod at magiging isang pinakamasayang sandali sa ating buhay. Kaya dito po mapapakita uli natin dito na yung mga matay ay nabuhay. Dito po ang isang batang ito ay namatay na at siya po ay nabuhay noong pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya Jesus said, "Because I live, sapagkat ako ay nabuhay at buhay, you will also live." Ikaw ay mabubuhay din. Yun po ang ating pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Hawakan po natin yun sa John 14:19. Amen? Amen po ba? Tuloy po natin. Kaya dito po, sabi sa John 20, 27, 28, saka sa Luke po 24, 38 to 39, na sabi po dito na siya ay pinatunayan niya. Kaya nung siya po ay nagpakita po sa mga disipulo, at si Thomas po alam niya na nagdududa sa kanya. Kaya kung kayo po ay nagdududa, ito po isang patunay na tanggalin nyo na ang inyong pag-aalinlangan, sapagkat totoo po na babalik dito ang ating Panginoong Jesucristo. Totoo po siya ay buhay na maguli. Ito po ang sabi. Then he said to Thomas, ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "Thomas, halika dito, tignan mo, put your finger here. Tignan mo ang mga bakas ng mga pako sa aking mga kamay, and look at my hands, and reach your hand here, and put it into my side." At dito sa aking tagiliran, Thomas, halika dito, tignan mo ang tusok sa aking tagiliran. Do not be unbelieving. Huwag kang magkaroon ng pagdududa, huwag kang magkaroon ng pag-aalinlangan, maniwala ka. And he said to them, "Why are you troubled, and why do your doubts arise in your hearts?" Bakit ang puso ninyo o ang pag-iisip ninyo ay nag-aalinlangan? Alam niyo po, nakakalungkot po yung tanong na yan, sapagkat nabuhay po sila ng mga 3 taon po nakasamang ating Panginoong Jesucristo. Nakita nila ang mga milagro, nakita nila lahat ang mga bagay-bagay na ginawa at itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit nagkakaroon pa sila ng pag-aalinlangan. Hindi po ba nakakalungkot yun? Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, bakit kayo nagugulumihanan? Bakit kayo nag-aalangan? Bakit kayo nagkakaroon ng pagdududa sa akin? Behold my hands, masdan yung aking kamay at ang aking mga paa. That it is myself. Ako ito. Hawakan mo ako. Handle me and see. Sapagkat ang isang espiritu do not have flesh and bones as you see I have. Sapagkat ako, ito, masdan mo, mahahawakan mo ako. Ako ay buhay. Yan po sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ay nabuhay na maguli. Sapagkat siya ay nabuhay na maguli, ang pangako niya sa atin, ikaw din ay mabubuhay. Ang katanungan niya lang po, naniniwala ka ba, kapatid? Naniniwala ba tayo na tayo ay mabubuhay at magkikita muli tayo doon sa kalangitan? Maaari pong hindi na tayo magba-Bible study dahil nandun na po tayo sa langit. Kaya ngayon pa lang po, ito po ang training ground natin. Ito po ang pagsasanay natin dito sa lupa. Kaya po, magsanay po tayo mabuti sa ating parangal sa Diyos, sa ating pagpuri sa Diyos, sa ating pagsamba sa Diyos, at sa anumang bagay po, maging masunurin tayo sa Kanya, sa Kanyang mga pag-uutos. Nang sa ganun po, magamit niya tayo
magamit niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Alright? We shall be like Jesus. Ito po ang mga katunayan. Alright? Patutunayan natin sa salita ng Diyos na tayo po ay magkakaroon ng katawan na tulad ng sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pong katawan yun? Spiritual body po, glorified body, katawang hindi nabubulok, katawang pong hindi nagkakasakit, katawang pong hindi namamatay, katawang pong may buhay na walang hanggan. Hallelujah po. Ito po ang sabi sa John, basahin po natin, but we know that when He is revealed, ngunit alam natin, kapag siya ay dumating, we shall be like Him. Tayo po ay magiging tulad niya. Ayan po, kitang-kita po. We shall be like Him. Nakasulat po yan dito sa kanyang aklat. Paano ka magdududa? Meron ka pa bang room para wag mong paniwalaan ito? Nakasulat yan. Napag-aralan po natin na ito ang katibayan na may Diyos, ang salita niya. But we know that when He is revealed, we shall be like Him. Tayo po ay magiging katulad niya sa katawan, sa buhay natin. For we shall see Him as He is. Sapagkat siya po ay makikita natin kung sino siya. Sa Colossians po sinabi, when Christ who is our life. Wow! Si Kristo po na siyang buhay natin sa kanyang pagdating, then you also will appear. Tayo din po ay lalabas o makikita tulad niya sa kaluwalhatian in glory. Amen? Oh, wow, beautiful. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Okay, dito po naman sa Psalms, tignan natin. Si David at saka si Job naniwala kay Christ. Hindi po nila nakikita si Christ Paano silang maniniwala? Ito po sa pamamagitan ng mahal na Espiritu Santo, ipinahayag sa kanila ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang sabi niya, as for me, I will see your face in righteousness. Para sa akin, ang sabi ni King David, makikita ko ang iyong muka sa katarungan. I shall be satisfied. Ako'y magiging ganap na maligaya when I awake in your likeness. Sa aking pagkagising na tulad mo. When I awake. Kaya dito po, namatay na si David, alam natin yan, pero sabi niya, he will awake. Sa kanyang pagkakatulog, ay gigising siya, at sa kanyang pagkagising, ay makikita niya na siya din po ay tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Si Job po, hindi niya rin po kilala yan. Hindi niya kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ito pong talata niya dito, tinutukoy niya doon sa ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin. For I know that my Redeemer lives. For I know my Redeemer lives. So ito po tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya po ay namatay at nabuhay na maguli. And He shall stand at last on the earth. Siya po ay tatayo at magiging hari dito sa lupa. And after my skin is destroyed, matapos na ang aking katawan ay masira o madikay o mabulok, ito ang alam ko, ang sabi ni Job, that in my flesh, na sa aking katawan, I shall see God, na makikita niya ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, and my eyes shall behold, at makikita ng kanyang mga mata, at wala nang iba, how my heart yearns within me. Yun ang gustong makita, yun ang pagnanais ng aking puso o ng aking kaisipan. Ayan po, makikita natin ang katibayan na ang ating Panginoong Jesucristo po ay babalik at tayo po ay magkakaroon ng katawang walang hanggan, walang pagkabulok, wala pong pagkasakit at hindi po mamamatay. Glorious spiritual body, never to decay. Yun po ang tawag. Now, tignan po naman natin, ito pa po ang patunay. Napakarami pong talata o bersikulo doon sa salita ng Diyos na nagpapatunay na tayo po ay magkakaroon ng glorified body sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Philippians, for our citizenship is in heaven. Ang ating pong citizenship, hindi US citizenship, hindi po Philippine citizenship o anumang citizenship. Ang citizenship po natin ay in heaven, doon po sa kalangitan. Yun po ang ating citizenship. Kaya ang buhay po natin dito sa Amerika, sa Pilipinas o kahit saan lugar ay temporary lang. Ito po ang tunay nating tahanan, ang kalangitan, from which we also eagerly wait na tayo ay masidhing naghihintay sa ating tagapagligtas, the Lord Jesus Christ, who will transform our body. Ayan po, malinaw na malinaw.
babaguhin ang ating katawan. Who will transform our body that it may be conformed to His glorious body. Nang ito ay matulad sa dakila niyang katawan. Glorious body. Sa katulad ng kanyang dakilang katawan o spiritual na katawan. Amen po ba? Ayan po ang katibayan. Philippians 3:20-21. Dito po sa question sinasabi, Beloved, now we are children of God. Tayo po ngayon ay mga anak ng Diyos, and it has not yet been revealed what we shall be. At hindi pa pinahayag kung ano ang mangyayari sa atin. But we know that when He is revealed, ngunit alam natin sa kanyang pagdating, sa kanyang pagpapahayag, we shall be like Him. Ito po basahin natin, we shall be like Him. Tayo ay magiging tulad niya. Wow, magiging tulad tayo ng Diyos physically. Pagkat ang katawan po natin ay hindi na mabubulok, hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit, at may buhay po tayong walang hanggan. For we shall see Him as He is, sapagkat makikita natin siya kung ano siya doon sa kanyang pagkabuhay. Sa 1 Corinthians po, sa 1 Corinto 15:44, sinasabi po, it is sown a natural body. Ang katawan po natin ay natural na nabuo. It is raised and a spiritual body. So ito naman po, at nutukoy dito, ang katawan natin panglupa ay inilibing. It is sown po. Kaya pag pumunta po sa lupa para inilibing, yung po o itinanim, ngunit ito po ay babangon muli o mabubuhay na maguli na spiritual body. Yung spiritual body po, yung katawan pong glorified body, walang pagkabulok, walang pagkasakit, walang kamatayan. Dito naman sinasagot po natin katanungan, makikilala po ba natin, tayo po ba magkakakilala, mamumukhaan po ba natin ang isa't isa? Maganda pong katanungan yan. Ngayon, hanapin natin ang sagot sa salita ng Diyos. Ito po ang sabi. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Babae, bakit ka lumuluha? Bakit ka umiiyak? Ang sabi po ni Magdalena, Sir, kasi if you have carried him away, ang akala niya, yung hardinero ang kausap niya, sinasabi, kung kinuha mo ang katawan ng aking Panginoong Jesucristo, sabihin mo kung nasaan siya para makuha ko siya uli. Ngunit, nang bumalik, nang tanungin siya uli ng ating Panginoong Jesucristo, nadinig ang salita ang ating Panginoong Jesucristo, Mary, yung po, lumingon siya at kanyang na-recognize o nakilala niya na yung pala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po makikita natin na tayo po makikilala po natin ang isa't isa. Kay John po sinabi, then he said to Thomas, reach your finger here. Nabasa po natin dito, look at my hands and reach my hand here and put into my side. So dito po makikita natin na tayo po ay magkakakilala. Tingnan po natin itong iba pa. The disciples recognized Elijah and Moses whom they had not seen. Dito po dun sa transfiguration na tinatawag natin ng ating Panginoong Jesucristo, yung transfiguration po, yung pagbabago ng kanyang anyo, doon po nakita ng mga disipulo si Moses at si Elijah. Si Moses, si Elijah at ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-usap po. Pero nandun po sila sa vision na nakita ng mga disipulo. At ito po ang sabi, and behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Then Peter answered and said, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here 3 tabernacles or tent po na kanilang matutulugan. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Paano po malalaman ni Matthew yun? Paano niya po malalaman yun? Patay na yun eh. Hindi nila kilala yon. Pero doon po sa kalangitan, nagpapatunay lang po na makikilala natin ang isa't isa. Sa Corinthians po, basahin natin, for now we see in a mirror. Ngayon makikita natin sa isang salamin, dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I am known. So doon po, sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, pagdala niya natin sa langit, makikilala po natin ang bawat isa sa atin. Kaya po dito, ulitin po natin uli, ito po ang ating Diyos, ito po ang katangian ng ating Diyos, huwag po natin kalilimutan. Kaya ko lang po inuulit sa inyo ng paulit-ulit para po tayo magkaroon ng tiwala sa Kanya. Siya po ay ang tunay na ating Diyos na makapangyarihan,
siya po ay mahihingan natin ng tulong at wala po tayong dapat ipag-alinlangan. Ulitin ko po, siya po ay eternal. Ano po ibig sabihin ng eternal? Walang simula at walang katapusan. Siya po ay sovereign. Ano ibig sabihin po niyan? Siya po ay makapangyarihan kahit saan lugar, sa langit, sa lupa, sa dagat, sa ilalim ng dagat, maski sa impyerno, siya po ay makapangyarihan. Inutusan niya ang hangin, inutusan niya ang dagat na humupa, maging peaceful. Siya po ay omnipotent sapagkat lahat po ay magagawa niya. Nalikha niya ang langit at lupa. Yung po ay masasabi nating makapangyarihan siya. Of course, siya ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ano man ang problema mo, sakit mo, kaya niyang ayusin yan. Walang imposible sa Diyos, hindi po ba? Siya po ay omnipresent. Kahit saan ka magtago, hindi ka makakapagtago. Siya po ay nasa lahat ng lugar. Nasa langit, nasa lupa, nasa impyerno, nasaan o nasaan ka, nandoon din siya. Alam niya lahat, kapatid, lahat ng iyong ginagawa, hindi ka makakapagtago, hindi ka makakapagkubli, hindi ka makakatakas sa Kanya. Omniscient, siya po ay marunong. Ang karunungan niya po ay walang hanggan. Kaya po hindi natin mauubos pag-aralan ang karunungan ng Diyos. Holy, siya po ay holy, ito po ang Kanyang kapurihan. Siya po ay malinis, wala po siyang kasalanan, siya po ay holy. Siya po ay righteous, siya po ay makatarungan sa lahat ng ginagawa niya, sa lahat ng Kanyang paghuhusga, sa Kanyang pagbibigay ng disiplina sa atin. Siya po ay makatarungan, siya po ay katotohanan. Lahat po ng sinasabi niya sa banal na aklat ay totoo. Pinatunayan po natin yan, naniniwala po ang ating Panginoong Jesucristo doon sa Biblia, doon sa nakasulat. Ito po ay pinatunayan at binantayan po ng mahal na Espiritu Santo. Kaya po, mayroon po tayong pagtitiwala na ang Kanyang salita ay puno ng katotohanan. Siya din po ay love, siya po ay mapagmahal. Ipinakita po sa atin ng Diyos ang Kanyang pagmamahal, ng Kanyang ipadala at isugo ang Kanyang kaisa-isang anak para po maging kabayaran sa ating mga kasalanan, sa kaparusaan po ng ating mga kasalanan, at sa gayon po ang ating mga kasalanan ay mahugasan sa Kanyang banal na dugo. Siya po uli ay immutable. Hindi po nagbabago ang pagmamahal sa ating ng Diyos. Gusto niya lahat po tayo ay maligtas. Gusto niya tayo po ay lahat ay dumating doon sa pagkakataon na tayo ay magsisi at tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Yun po ang gusto niya. Yan po ang mga katangian ng ating Panginoong Jesucristo. At kung meron pong magsasabi na siya ay Diyos o sino mang tao o nilalang na siya ay Diyos, dito niyo po susukatin kung kaya niyang gawin ang katangian ng Diyos natin. Kaya po dito, sa-summarize lang natin po, ano po ba talaga ang paniniwalaan niyo sa Diyos? Sa haba po ng pag-aaral natin, itatanong kong muli, ano ang paniniwala mo sa Diyos? Naniniwala ka ba, kapatid, na ang Diyos natin ay may kapangyarihan at meron siyang authority, meron siyang kapangyarihan laban sa sakit at sa kamatayan, na ikaw ay kaya niyang buhayin, meron siyang kapangyarihan laban sa mga sakit at mga diseases, ikaw ay kaya niyang pagalingin, meron siyang kapangyarihan over nature, doon sa nature o sa kalikasan natin na pinakita niya ng pumupa ang hangin at ang alon ng dagat. Ikaw ba ay naniniwala sa Kanya na may kapangyarihan siya laban kay Satanas at sa kanyang mga demonyo? At ang kanyang kapangyarihan ba, pinaniniwalaan mo, kapatid, ay abot sa buong kalawakan, abot sa lahat ng kanyang mga nilikha, sa langit, sa lupa, at sa lahat ng lugar? Naniniwala ka ba, kapatid, na merong ang kapangyarihan niya ay abot lahat kahit saan lugar? At kapatid, siya ang creator and sustainer of all creation. Siya ang ating tagapaglikha at sa kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang nilikha ay nananatili sa pagkabuhay o sa pag-ikot sa araw-araw. Ang kanyang personality po o ang kanyang ugali, ito po siya, patutubo niya po. Siya po ay loving, siya po ay mapagmahal at caring, mapag-alaga po siya. Inaalagaan niya tayo. Siya rin po ang provider, siya po nagbibigay lahat ng ating mga kailangan at siya rin po ang ating tagapagtanggol. Siya po ang ating manggagamot, ang healer natin at siya rin po ang ating tagapagligtas. Siya po ay faithful and true. Siya po ay tapat at totoo. Yan po ang ating Diyos. Kaya wala po tayong pag-aalinlangan na siya ay sambahin natin, humingi tayo ng tulong sa Kanya at wala pong imposible
para sa Kanya. Lahat po ay magagawa niya. Ang kailangan niya lang po, tayo ay lumapit sa Kanya para mapakita natin ang ating pagpapakumbaba at pagbibigay puri, pagbibigay parangal sa Kanya, pagsamba sa Kanya. Yun po ang gusto niyang makita sa atin. Kaya po ngayon, ulitin ko ulit, siya ay darating. Kaya po bantayan natin sa araw-araw ang ating buhay. Sa pagbabantay natin, bantayan po natin ang kanyang pagbabalik. Kung ito po ang nasa ating kaisipan, hindi po tayo malulungkot. Palagi po tayo magkakaroon ng kasiyahan, kaluguran sa ating buhay sapagkat hinihintay natin ang kaisa-isang pag-asa natin, ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. He is coming po, siya po ay darating na. Ang katanungan palaging itinatanong ko sa lahat, ikaw ba kapatid ay handa na? Ikaw ba kapatid ay gumagawa at nagiging masunurin sa araw-araw? Kung hindi ka pa handa kapatid, ito na ang panahon, ito na ang oras, ito na ang araw na ikaw ay maghanda na. Sapagkat sa kanyang pagdating, wala ka ng panahong maghanda. Kaya dito po ang paghahanda po natin, ito po ang unang gagawin natin. Napag-usapan na po natin to. Marami na po tayo napag-usapan. Ito lang po ay summary. Ito lang po pinakikita ko uli sa inyo na ito ang gagawin natin. Here's how to get ready. Ganito po. Natatandaan niyo po ang turo natin na nakaraan, A, B, C. Yan po ang kailangan natin gawin. Yan po ang kinakailangan natin gawin. Ang A, B, C po. Ang A po, ito po ay tumutukoy sa admit. Sa English po yan. Ang ibig po sabihin sa Tagalog, yan po ay tanggapin. Admit you are a sinner and repent all of your sins. Tanggapin natin, tayo ay makasalanan. Tayo ay wala tayo. We have nothing po. Kaya tanggapin natin na tayo ay makasalanan. At sabi ni David, doon pa lang sa sinapupunan ng kanyang ina, si King David po, inaamin niya, ay makasalanan na siya. Kaya tayo po, tanggapin natin yan at ating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang pangalawa pong gagawin natin, na konektado po doon, na ayon sa una, ay B. Ang B po ay believe. Believe po ay ang paniniwala. Paniniwala po na ginawa lahat ni Kristo ang dapat niyang gawin para tayo maligtas at bayaran ng ating mga kasalanan. Kaya po, maniwala tayo sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at hindi doon sa ating magagawa. Ang pangatlo po ay C. Ito po ay action word. Ang ibig sabihin ay come. Come to Jesus and receive Him as your Lord and Savior. Sinasabi po ni James na ang pananampalataya na walang gawa, ito ay baliwala, ito ay patay. Kaya para po mabuhay, ang nasa isip mo, kailangan isagawa mo ito. Kung nasa isip mo na naniniwala ka sa ating Panginoong Jesucristo, ang letter C po ay come, lumapit ka sa Kanya. At tanggapin mo siya na yung tanging Panginoon, ay yung tanging Diyos at yung tanging tagapagligtas. Pag ito po ay nagawa mo, nandun ka na sa daan patungo sa kanyang kaharian. Ngunit ang salvation po, ito po ay hindi po ito isang formula. Sandali lang po. Ito po, ulitin po natin. Ang salvation po ay hindi isang formula na pag dinasal mo na ito, A, B, C, ikaw po ay ligtas na. Meron pa pong pagsusuri na kailangan para mapatunayan kung tayo po ay ligtas na. So, ang salvation po, hindi po formula na A, B, C. Admit, believe, and come. Kailangan po, yung salvation na yon na A, B, C, ito po, yung po ay relationship. Ang pagkakaugnay natin sa ating Panginoong Diyos. Ang relationship po na sinasabi dito ay tulad sa isang kasalan. Nasabi po sa isang kasalan, na yung dalawa po ay magiging isa. Yung dalawa po ay magiging isa din sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga gawa. At yung dalawa po ay magkakaroon ng pagsasama o pagsasalo na iisa sila. Yung po ang ibig sabihin niya. Kaya po yung ABC po, hindi po yung formula na 1 plus 1 plus 1 equals 3. Ang tinutukoy po doon ay yung relationship natin sa ating Panginoon Diyos. Kung wala po tayong relationship sa ating Panginoon Diyos, yun po ay baliwala. Magdasal ka na po maghapon, habang taon, kung ito po ay hindi mo isinasagawa ang nasa isip mo,
ito po ay baliwala. Ito po ang sabi ni St. James ay patay na paniniwala. Kaya ang paniniwala po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan makita doon ang bunga. Ito po na pag-aralan natin, kaya ito po ay parang patuloy na pagre-review natin para magunitang natin, maalala natin ang tunay na aralin na ating pinag-aaralan sa ngayon. Ang sabi po dito sa John, ito po ang test, ito po ang pagsusuri, ito po ang pagbibigay ng katibayan kung tayo po ay ligtas na o hindi pa. Kailangan po, sabi po ni John dito, 15:1, I am the vine. Dito po ang nagsasalita dito ay ating Panginoong Jesucristo na sinulat ni John. I am the vine, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Ako ang puno. You are the branches. Tayo po ang mga sanga. He who abides in me, kung sino ang sumusunod sa akin at nananatili sa akin, and I in him, will bear much fruit, ay magbubunga ng hitik na bunga. Ayan po makikita natin ang bungang yan. Ang mga ubas na yan po, hitik na hitik. Ang punong ito po ay napakataba at napakalusog at napakaraming sustansya. Yung sanga pong yan na punong-puno po at hitik po ng bunga. Will bear much fruit. For without me, you can do nothing. Sapagkat kung hindi po tayo konektado, hindi po tayo sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo mamumunga. At kung hindi pa tayo namumunga, katunayan lang po yun na hindi pa tayo ligtas. Kaya sinasabi po dito, yung bungang yan ay tumutukoy doon sa bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ano-ano po bang bunga yon? Well, simula po yun sa love, pag-ibig, sa joy, kasiyahan, doon po sa peace, kapayapaan, sa kindness po, kabutihang loob, sa goodness po, yung mga mabubuti nating attitude po, mga mabubuti na nating mga gawa, sa patience po, ang ating pong patience sa paghihintay, yung ating pong pasensya, gentleness po, yung ating pagiging malumanay, yung humility po, yung ating pagiging magpakumbaba, faithfulness po, ating katapatan, self-control po, pag-control natin sa sarili, yung pong ating pagpapatawad at yung long suffering po, yung ating pagpapakasakit. Yan po ang tinutukoy na bunga na dapat magkaroon sa ating buhay, sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo at wala kang bunga ng Holy Spirit na naririto, na inilalarawan sa ating Biblia, ikaw po ay hindi paligtas. Kaya sinabi dito, kay Matthew, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Kaya kung halimbawa hindi ka po mamumunga, parang sinasayang mo lang lahat ang binibigay sa iyo ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, ito ay kanyang puputulin, ito ay kanyang tatapyasin, at ito ay kanyang itatalit, itatapon sa apoy, sapagkat wala kang gamit. Natural po lang yun. Kung wala kang gamit, hindi kanya magagamit. So, ang salita po doon, ikaw ay useless. Kaya po dito sa John 15:2, sinabi niya, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. So, aalisin niya po lahat tayo na hindi nagbubunga. Kung ikaw ay hindi nagagamit ni Lord, hindi kanya kailangan. Kaya, kung gusto mong magamit ka ni Lord, maging kailangan kanya, dapat ikaw ay magsikap na mamunga. Ang pusa ng pagsisikap mo ay sa pag-aaral ng kanyang salita. And every branch that bears fruit tree, at ang bawat sanga na namumunga, ito ay kanyang pinuprune, that it may bear more fruit. Hindi po ba ibig sabihin? Ano po ibig sabihin ng pruning? Ang pruning po actually pagtatanggal eh. So pag pinuprune mo po ang isang sanga, hindi po mo tinatanggal yung sanga, kundi tinatanggal mo po yung mga parte ng sanga na medyo malanta na o hindi na lumalaki, yun po ang tinatanggal mo. Bakit mo tinatanggal? Para hindi na mapunta yung sustansya ng puno doon sa sanga na hindi na mamumunga. Kaya pag pinutol mo yun, doon na mapupunta sa matabang sanga, doon sa masiglang sanga na mamunga, doon mapupunta yung mga sustansya na galing sa puno. At ano mangyayari? Lalong hihitik sa bunga ang sangang yun. Kaya ganun din po sa atin dito. Kaya kung tayo po, para tayo po mamunga, sabi ng Diyos, kung tayo namumunga na, lalo niya tayong ipuprune. Ngayon, kung titignan po natin ang punyong po at paggupit nung sanga, kaya
Yun po, makikita na yung parang masakit yun. Totoo pong kung sa buhay natin, tayo po ay lalago lang at at maroon po tayo magkakaroon po tayo ng matututuhan, hindi po doon sa mga kasiyahang nabubuhay tayo, doon po sa pag-attend ng party, sa luxury, sa pagkain lahat, hindi po doon. Doon po tayo kailangan mag-enroll. Doon sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos na school of pain and suffering. Doon po tayo higit na matututo. Doon po sa eskwelahan ng pagpapakasakit at paghihirap. Doon po tayo matututo at yun po ang magiging patotoo sa ating buhay. Kaya po yung pruning po, magiging patotoo sa ating buhay, ng ating malagpasan at tutulungan po tayo ng ating Panginoon Diyos doon sa mga bagay na ating gagawin para po tayo ay lumago. Kaya yung mga paghihirap po, pagpapakasakit natin sa buhay natin, ito po ay patotoo lamang at para tayo magkaroon ng patotoo na ating maisasabi o maibibigay sa ating mga kaibigan, mga tao pong nawawala na tunay ang Diyos. Kaya yun po ang pruning at lalo tayo pong lalago at lalo po tayong yayabong, lalo po tayong magbubunga. Yun po ang gagawin ng ating Panginoong Diyos. Kaya po dito, sabi natin dito, meron pong batas. Meron pong batas tayo sa trapiko, may batas tayo sa droga, may batas tayo sa mga tao para malaman nila ang matuwid na dapat gawin. Kaya di po, meron din pong batas ang Diyos. Use it or lose it. Gamitin mo ito o mawawala ito sa iyo. Yan po ang batas ng Diyos. Kaya sabi po dito sa Luke 12:48, for everyone to whom much is given, sa sino man na binigyan ng maraming biyaya, maraming talento, maraming magagawa, sa kanya po ay i-require din ang maraming gawa. Ibig po sabihin, doon sinabi ng Diyos, doon sa maraming nabigyan, ay dapat ding makita at tuparin niya ang paggamit doon sa mga ibinigay sa kanya. At to whom much has been committed po, yun po ay kanyang i-require sa atin o i-demand sa atin at yun po ang magiging responsibilidad natin. Kaya po sa bawat talento, sa bawat biyayang ibinigay sa atin ng Diyos, ang Diyos po ay naghihintay na gamitin natin ang mga bagay na yon sa kaluwalhatian ng Diyos para po tayo ay magamit niyang umakay ng mga ibang tao pa. Ano-ano po bang talento yon? Marunong ka magsulat, marunong ka magsalita, marunong ka magbasa, at lahat ng bagay po na iyong magagawa, iyon ay mga talento na ibinigay sa iyo ng Diyos. At yung kung ginagamit mo lang yun sa pangsarili, yan po ay malaking kasalanan sa Diyos. Kaya po, dapat tayo ay masinop na gamitin ang mga talentong ibinigay sa atin ng Diyos, sa mga biyaya po na binigay sa atin ng Diyos, na gamitin natin ito sa kanyang kaluwalhatian, sa pagtulong sa kanyang mga anak at sa iba pang bagay. Dito po sinasabi ni Mark, but whoever does not have, even what he has will be taken away. At kung hindi mo gagamitin ang mga talentong ibinigay sa iyo, ang mga biyayang ibinigay sa iyo para sa kapakanan ng Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos, upang matulungan ang kanyang mga anak, lahat iyon ay tatanggalin niya. Lahat ng talento mo, lahat ng biyaya mo ay tatanggalin niya. At pati yung natira sa iyo, tatanggalin niya pa rin yun. At ikaw ay walang mangyayari sa iyo at ikaw ay wala ng gamit. Amen po. Kaya ang resulta po niya sinasabi, if God cannot use you, you are useless. At kung tayo po ay maging useless at walang gamit sa atin, tayo po, ang kahantungan natin ay walang hanggang kamatayan. Kaya po ito, ulitin ko. Ayan po, napakaganda po. Sana po ito ang maging tayo, ito po ang resulta. No fruit of the Holy Spirit equals no salvation. Kung ikaw po ay hindi magbubunga tulad nito, ang kahantungan mo ay buhay o kamatayang walang hanggan. Doon po tayo, sapagkat wala kang bunga, tatanggalin ka ni Lord, tatapyasin ka, itatali ka at itatapon ka sa kumukulong apoy. Hindi po ako nagsabi niyan. Siya po ang nagsabi, sapagkat kung wala kang gamit, hindi kanya magagamit, ikaw ay useless sa kanya, kaya ikaw ay aalisin niya sa mga biyayang ibinigay niya. Kaya ang ating pong pagpipili lang, either buhay o kamatayan.
Hindi po tayo, ulitin ko lang po, hindi po tayo pinipilit ng Diyos. Hindi po tayo mga robot. Tayo po ay kanyang mga anak. Kaya bilang mga anak niya, tayo po ay may kalayaang mamili kung ano ang gusto nating hahantungan. Either buhay po o kamatayan. Ito po ang sabi niya. Today, I have given you the choice. Ngayong araw na ito, binigyan kita ng kalayaang mamili. Piliin mo, buhay o kamatayan. O kaya piliin mo, biyaya o sumpa. I call on heaven and earth to witness the choice you make. Tinatawagan ko, sabi ng Diyos, ang langit at lupa na siya ang maging patotoo o saksi sa iyong pipiliin. O sabi ng Diyos, sana ang piliin mo ay buhay. Nang sa gayon, ikaw ay magkaroon ng buhay at ang iyong pamilya at ang iyong lahi. Kaya yun po ang gusto ng Diyos dito sa atin. Binigyan tayo ng kalayaang mamili at sabi niya, sana ang piliin natin ay buhay na walang hanggan. Kaya po ang huli nating pagpipili bago po tayo mamatay o bago po tayo bumalik doon sa lupa na ating pinanggalingan, mamimili po tayo, either eternal life po ang piliin natin, buhay na walang hanggan, o walang hanggang kamatayan. Yan lang pong dalawang yan ang pagpipilian natin, wala na pong iba. Bago po dumating ang ating kamatayan, bago po dumating ang oras ng ating appointment sa kamatayan, tayo po ay kailangan magbigay ng ating pagpapasya kung saan po hahantong ang ating buhay. Again po, ito po ang huli nating pagpili, buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan. Amen. Kaya po ngayon sa ating pong pag-aaral, natapos na natin po at isulat lang po ang mga tanong ninyo, ibigay po natin sa moderator. At kung may panahon po, papakinggan po natin ang ating mga CIW singers po nang sa gayon ay tayo naman po ay mabigyan ng kaluguran sa kanilang mga awit. CIW singers po sa Volunteers of Christ sa Correctional Institution for Women. Ito po ay kulungan ng mga babae doon po sa Mandaluyong. Ngunit bago po natin sila pakinggan, tayo po hiniling ko sa lahat muli na tumayo yung makakatayo at yung hindi po makakatayo ay manatili po kayong nakaupo. At tayo po ay magbigay ng pasalamat, parangal, pagpuri sa ating Panginoong Diyos. Lord, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lugod na lugod ngayong araw na ito. At sa mga araw na nagdaan din po, Lord, kami po'y masayang masaya at kami po'y muling nagkaroon ng karunungan na galing sa iyong kaharian. Salamat, Lord, sa pagtulong mo sa amin, sa pagbibigay mo sa amin ng kakayahan na maunawaan po ang mga bagay-bagay na makalangit at makadiyos. Salamat, Ama, sa iyong pagtitiyaga sa amin, sa iyong pagtulong sa amin, sa iyong paggabay sa amin, upang matutuhan namin ang iyong mga salita. Nang sa gayon, Ama, kami po ay lumago. Magkaroon po kami ng maraming bunga, at nang sa gayon po, kami po ay iyong magamit para sa iyong kalwalatian. Tulungan po kami, Ama, at gamitin mo kami na umakay ng mga taong aming kakilala, mga tao po naming makakaniig, mga tao po naming makakasalubong, at bigyan mo po kami ng katapangan na ipahayag ang iyong magandang balita. Huwag po sana kaming mahihiya. Magkaroon po kami ng aming katayuan na ipaliwanag ang mga magandang balita na ibinigay mo sa amin. Gumabay ka po sa amin sa araw-araw. At sa muli po natin pagkikita, Ama, kami po ay iyong tulungan muli, samahan po kami sa aming pag-aaral. Maraming pong salamat, Ama. Maraming salamat po sa mga karunungang ibinigay mo sa amin, sa mga kayamanan pong inilalaan mo sa amin. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.